Church, once again, nagagalak po tayo na muli tayong nagkakasama sa oras na ito. Amen! Hallelujah! Salamat sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa ating worship team. Thank you so much sa ating media team, sa ating usher. Amen! Salamat po, Jairi and Shalom. Pwede bang ngitian muna natin yung ating katabi, kapatid? Batiin po muna natin sa pangalan po ng Panginoon. Hallelujah! Salamat sa Diyos at patuloy tayong nagkakasama sa umagang ito. Hallelujah! Kayo ba'y may mga naranasan, mga pagsubok, problema sa linggong ito? Mayroon po, iba-iba. Yung iba may karamdaman, pero salamat sa Diyos. Nandito pa rin tayo sa umagang ito. And ngayon po, April 26, ngayon po ay huling linggo na po ng buwan ng Abril. So, ganun po kabilis ang ating panahon ngayon. Okay? So, next week, ibig sabihin next week, ay first Sunday natin ay May na po. Okay? May mga bakante pa po tayo rito, no, sa ating mga young people. Marami pa po tayong bakante mga upuan. Dito po tayo, i-occupy po natin. Salamat po sa ating mga kapatiran. Tapat po, every Saturday, sila po ay nag-prepare sa ating place para magiging ating worship every Sunday. Anyway, last Sunday po, si Paul, through his writing sa Philippians chapter 3, verse 20, ay nagre-remind po sa atin na ang ating citizenship or tayo po ay mga mamamayan saan? Sa langit. Pansamantala lang po ang ating pagtira dito sa lupa. Kaya ang ibig sabihin, lahat po ng nararanasan natin ngayon, kalungkutan, problema, kahit ano po, ang itong lahat ay pansamantala lamang. Okay? Ang tunay at totoong tirahan ng mga anak ng Diyos, hindi ang lupang ito, kundi ang langit. At napakaganda po, heaven is a perfect place na inihahanda ng Panginoon sa lahat ng tumanggap kay Kristo. Amen? And then, sabi ni Paul doon sa book ngayon, naghihintay, excited ang bawat isa sa atin na naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo dahil kukunin niya tayo rito sa lupa at dadalhin niya tayo doon sa tunay nating tirahan, ang langit. Amen? Kayo ba excited? Nagagalak? Sa langit, wala nang problema. Hindi mo na mararamdaman ang sakit. Amen? Wala nang luha na papatak sa iyong mga mata. Heaven is perfect place na inihanda ng Panginoon para sa iyo. Kaya yun po, huwag ho tayong sumuko kung may mga problema man tayong nararanasan ngayon. No, sa halip na tumiwalag, lumayo sa Panginoon, dapat lakasan pa po natin ang ating pananampalataya dahil alam natin, pansamantala, temporary lang po ang ating mga nararanasan ngayon dito sa lupa. Amen? And then, naghihintay tayo kay Jesus. Anytime po, ang ating Panginoon, ang ating leader, bababa dito sa lupa at dadalhin tayong lahat doon sa langit. Hindi po lahat ng tao dito sa mundo ang dadalhin ng Panginoon sa langit. Tandaan po natin yan. Ha? Hindi po lahat ng tao dadalhin ng Panginoong Hesus sa langit. Pili lang po. Ang dadalhin ng Panginoon, yung tao na kanyang binigay ang kanyang buhay, sumunod kay Kristo, tinanggap siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya the choice is yours. Gusto mong maging bahagi, gusto mong magkasama sa pagbabalik, kasama sa kukunin ng ating Panginoong Jesucristo. Gumawa ka ng tamang desisyon ngayon.
ibigay mo at isuko mo ang iyong buhay sa ating Panginoon. Wala na po. Walang ibang requirements. Amen? We are so excited. So this morning, mensahe po natin ngayon is, ang pamagat po is honoring God with our resources. Pagpaparangal sa ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mga yaman. Pagsabing yaman, agad pumapasok sa ating isipan yung billions, yung millions. Hindi po. Whatever you have right now, amen, ang lahat po ng meron ka ngayon, gagamitin natin yan para sa kaluwalhatian ng Panginoon. We will be talking about money. We will be talking about our relationship sa Panginoon. Minsan, nagiging sensitive ang issue ng pera kasi nga, pag ang pastor ay nagbabahagi na ng Word of God about money dito sa pulpit, agad lumalabas yung mga accusation na ang pastor na yon ay mukhang pera at pinagkakapirahan lang po kayo. Si Lord na po ang bahala doon kung totoo ang accusation sa yon or hindi. Pero I tell you kapatid, no? The Lord wants us to be good steward pagdating sa pera. May narinig ako one time, may isang kapatid tayo nagsabing ako daw ay kulto dahil hindi ako tumatanggap ng love gift dito sa church. Paano ako tumatanggap? Wala namang nagbigay. Ganun lang yun. Minsan kami mga pastor, minsan nalalagay sa alanganin. O biro mo, hindi na nga ako tumatanggap, tinatawag pang kulto. Tapos pag tumatanggap naman, sabihin mukhang pera. Saan na po kami pupunta doon? Ha? Dito po sinasabi namin sa inyo, okay? Although, yung sinabi ko kahapon sa worship team at media team sa aming life class, wala ho kaming natatanggap. Dito po sa church, sa inventory ng buong organization ng IFL-ICD-MI, ang full volunteer lang po dito is ako at saka si Pastor Paul. Okay? Wala ho kaming direct na cash na nare-receive from the church, pero kami po ay nagre-receive ng food allowance namin. Yung food allowance na tatatanggap namin dito sa IFL-ICD-MI, galing po yan sa church. At yung government contribution, SSS, PhilHealth, yan po, kaming dalawa ni Pastor, ay galing din po yan sa church natin, yung budget doon. So wala man kaming direct love gift na nakukuha, nare-receive every month, pero ito yung sinabi ko sa inyong food allowance at saka yung government contribution. Okay? Kasi yun ang sistema rito for more than 30 years. At hindi naman pwedeng, dahil ako na ang pastor rito, agad-agad lang nating babaguhin yun. Parang binabangga ko ang pader niyan. Hindi mo pwede yun. Although sa makarami ang mga church, ang mga pastor talaga ay may nare-receive na love gift. O yung iba nga, sahod talaga. No? Yung ibang church talaga, sahod talaga. Pero dito sa atin, iba ang pamamaraan ng Panginoon. Pero I tell you mga kapatid, kahit wala kaming cash, love gift na nare-receive from this church, hindi po kami nagugutom. Hindi po kami naubusan ng damit. Dahil napakatapat po ng ating Panginoon. Amen. Ang kanyang provision ay hindi lang doon sa love gift. Napakarami. Amen. Napakarami. Hindi pwedeng ilagay sa loob ng box kung paano mag-provide si Lord. Gusto ko lang kasing magiging transparent tayo.
And then gusto ko nga one day magkakaroon tayo ng Church General Assembly. Maganda yun eh. Kasi para yung financial natin, alam niyo kung saan napupunta. No? But I can assure you, 1 billion%. Wala po niyan ang napupunta sa mga church. Wala ni kahit piso doon ang napupunta sa church, napupunta sa mga church leaders natin. By God's glory, by God's glory and strength, tinitiyak po natin yung financial natin dito ay nagagastos ayon sa kanyang tustusan at hindi po sa personal. Amen? Pag ginagawa po namin yan, I can assure you, hindi ho kami makakatakas sa judgment, sa accounting na haharapin namin sa Panginoon. At ayaw naming mapupunta sa impyerno ang aming kaluluwa dahil lang sa pera. Pagdating sa pera, we must be good steward kasi yun din ang warning ng ating Panginoong Yesus. Amen? You cannot serve both God and money. Sabi ng isang preacher, money is a good servant, but a bad master. Wawasakin at sisirain ang buhay mo kung pera na ang nagiging boss, pera na ang nagiging Lord sa buhay mo. At hindi po exempted tayo dyan, mga Christians. Kasi, sinasabi ko na noon, ang korupsyon ay hindi lang po nangyayari sa gobyerno. Ang korupsyon ay nangyayari din sa loob ng church, sa loob ng ministry. Kaya every now and then, nakakarinig kayo, may mga church na bibiyak, na divide, because their leaders, their pastor, hindi naging maayos ang paggamit ng pera. Honoring God with our resources. Ang sabi po ng Panginoon sa Proverbs 3:9-10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of your crops, then your barns will be filled to overflowing. In our own language sa Tagalog, igalang mo ang Panginoon sa iyong kayamanan at sa mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayon, mapupuno ang iyong mga kamalig at aapaw ang iyong mga sisidlan ng bagong alak. Huwag mong isipin na alak, itong alak na binanggit dito ay katulad ng alak na ininom nila. Hindi, sa inyo ha? Kasi kung ininom ninyo, nako, duda ako niyan. Okay, hindi po ito yung pulang kabayo. Hindi po ito yung, ano yon? Basta kung anong brand, anong pangalan. Okay? Ang alak nila doon ay parang juice lang din. Mga grape, hindi katulad sa atin ngayon. Mostly mga alcohol. Okay, ito yung promise. Ito yung command. This is not a suggestion. Igagalang natin ang Diyos sa ating mga kayamanan at sa ating mga harvest, sa ating ani. Paano yun? Dito kahit sa, alam niyo, kahit sa ating mga resources, sa ating pera, sa ating time, sa ating panahon sa Panginoon, dapat ang ibibigay po natin the best. Kaya nga, first fruit. Alam niyo sa Old Testament, inutusan ng Panginoon ang mga Israelites, mag-alay kayo ng first fruit mula sa inyong ani, harvest. First fruit, kasi yun ang pinaka, the best. Hindi left over. Hindi yung after the harvest, pinipili mo yung parang hindi na maganda ang quality, ihihiwalay mo yun, tapos yun ang ibibigay mo sa Panginoon. Hindi yan ang kalooban ni Lord. Ang tinuturo ni Lord sa atin, ibibigay natin sa Kanya ang pinaka the best. Hindi mga tira-tira. Kaya noon, pag nag-ani na po sila,
Kahit may mga alaga, mga hayop, no? Hinihiwalay nila yung pinaka-the best para ialay nila sa Panginoon. Kumbaga sa atin ngayon, sa ating tithes and offering, doon papasok ito. Amen? Napapansin ko minsan, yung ilan sa atin natatagalan, pumunta dito sa harapan during tithes and offering, kasi kinakapa-kapa pa saan yung mga barya. Ha? Bakit barya? May buo naman dyan eh. Walang problema kung barya yon, pero kung yun ang pinaka-the best na pwede mong ibigay sa Panginoon that day, nagagalak ang Panginoon doon. Kung barya ang pinaka-the best, kung first fruit, yun ang first fruit mong ibigay sa Panginoon, nagagalak ang Panginoon doon. Tinatanggap po niya yon. Okay? Ang mahalaga, hindi po yan left over. Magbibigay ka man ng 1,000, 1,000 or 10,000, pero alam ni Lord, yan po ay sobra na lang, left over na lang. Hindi pa rin nasisiyahan ng Panginoon doon because it is not about the amount. First fruit. Unang-una po, dapat maintindihan natin. I just want to remind you again, tayong lahat, na ang Diyos po, siya ang nagmamay-ari ng lahat. God owns everything. Dito sa lupa, sa ibabaw ng lupa. Nilalagyan ba yan ng titulo ng tao? Pero ang owner po niyan ay ang Panginoon, hindi ang tao. Hindi ang politiko, hindi ang mga milyonaryo. Kaya sabi po ng Psalms 24, verse 1, the earth is the Lord's and everything in it. Ang mundo at ang lahat ng naririto. Ang Panginoon ang nagmamay-ari. Hindi ikaw, hindi ako, hindi sila. Si Lord. Kaya wag mong angkinin. Haggai chapter 2 verse 8, the silver is mine and the gold is mine, declares the Lord. Nakadeposit man yung gold at silver sa bangko na kapangalan mo, but take note kapatid, ang owner po niyan, ang original owner, hindi po kayo, hindi ako, kundi ang Panginoon. Kaya dapat naiintindihan natin yon. And then, 1 Chronicles 29:14. Ito po yung sabi ni King David nung siya po ay nag-alay sa temple. Ngunit sino ako at sino ang aking bayan upang makapagbigay kami ng ganito na kusang loob? Ito tandaan natin, sapagkat ang lahat ng bagay nagmumula sa iyo, Panginoon, at mula sa iyong kamay, ibinigay namin sa iyo. Nagbibigay man tayo ng offering dito, it acknowledges na ang perang natanggap mo, kahit sahod mo yan, kapatid, ay galing yan sa Panginoon. Amen. Kaya wala ho tayong karapatan na angkinin ang mga bagay na naririto ko. So kung ang lahat ng bagay dito sa lupa, si Lord ang may-ari, ano ba ang ibig sabihin nito? Tayo po ay mga stewards or katiwala, not owners. Hindi po tayo ang may-ari. Tayo po ay katiwala lamang. Lahat ng meron tayo ngayon, yung oras mo, yung oras natin, yung mga talents that we have, kahit yung pera, mga opportunities, lahat ng ito ay nanggagaling, nagmamay-ari ang Panginoon. Kahit sabihin mo, hindi naman pastor, ako ang nagtatrabaho. Ako ang nagsisikap.
Oo, pero ang sabi ng Lord, sabi ng salita ng Panginoon, it is the Lord that gives you the capacity to produce wealth. Binibigyan ka lang ni Lord ng kakayahan, pero siya talaga ang nagmamay-ari lahat niyan. At tayo po ay steward lamang. Lahat ng meron tayo ngayon, hindi ito personal property natin. Ito po ay pagmamay-ari ng ating Panginoon. Kaya dapat magkakaroon tayo ng change of mindset. Babaguhin po natin yung pag-iisip natin. No? Madalas sinasabi natin, oh, this is mine. Akin to, akin yan. Di ba? Dapat hindi. Tayo pong nakakaintindi sa sinabi ng Word of God na hindi tayo owner, tayo ay steward lamang. This is mine, dapat sasabihin natin, ito po ay pinagkakatiwala lamang sa akin. Yung trabaho mo ngayon, pinagkakatiwala, hindi po yan personal mo, pinagkakatiwala lamang yan ng Panginoon. Yung family mo ngayon, pinagkakatiwala lang ni Lord yan ngayon sa inyo. Hindi po ikaw ang may-ari. Maging ang iglesyang ito, ang church na ito, hindi po ito pagmamay-ari ng kaninong tao. Amen? Ito po ay pagmamay-ari ng Panginoon. At lahat tayo rito, kahit yung mga nauna sa atin, ay mga katiwala lamang. Stewards. Kaya wala ho tayong karapatan na ang ministry ay lalagyan natin ng ating pangalan. Nakakahiya po sa Panginoon yan. Kasi bawat ministry, of course, gumagamit si Lord ng tao. Pero hindi ang tao ang nagmamayari. Pinagkakatiwala, manager lang po tayo. Kaya wag po nating sasabihin, ang ministering yan, ang ministering ito, ay hindi maitatayo. Kung wala si so-and-so, kung wala ang taong ito. Kapatid, binibigay mo ang glory sa tao, hindi sa Panginoon. At nagagalit po ang Panginoon dyan. Amen? Kaya whatever ministries we have right now, hindi po ito sa atin. We are just managers and stewards. Kaya wag mong ibigay sa tao at wag mong angkinin. Magpapasalamat tayo sa mga taong involved sa ministering ito. Pero ang glory ibibigay natin sa Panginoon. Ang ministering ito, may tao man o wala, magpapatuloy dahil nandyan si Lord. At pag hindi ka susunod sa Kanya, marami siyang gagamitin. Para lang matutupad ang Kanyang purpose. Kung tayo man ay nasa ministry, binibigyan lang tayo ni Lord ng magandang pagkakataon para ma-bless. Pag hindi tayo susunod, mayroon siyang gagamitin. Lahat ng meron tayo ngayon, please, do not say this is mine. Ito po ay pinagkakatiwala lamang sa akin ng Panginoon. At dahil ito ay pinagkakatiwala lamang sa atin ng Panginoon, okay? Unang-una, ipaliwanag ko po muna yung principle of first fruit. Giving God the first and the best. Ibig sabihin, yung sinabi ko kanina po, nasa natin kanina sa Proverbs, first fruits of your crops. Ibig sabihin, ibibigay po natin sa Panginoon, hindi yung mga leftovers. When you give your first portion to the Lord, it is a declaration of your trust. When you give your first fruit or first portion to the Lord, it is your declaration of trust and priority sa buhay mo. Pag binibigay mo sa Kanya ang pinaka-the best para sa Kanya, ibig sabihin priority mo si Lord. And when you prioritize God,
nagagalak po ang Panginoon. May mga example sa Bible when they give their first fruit and prioritize ang Panginoon, nagagalak po ang Diyos. Si Cain o si Abel, sa Genesis chapter 4 verse 4, he gave the best or first portion sa kanyang ani. At ano ang reaksyon ni Lord? Siya po ay nagagalak. Nagagalak siya sa offering ni Abel dahil ang offering ni Abel ay hindi sobra, hindi left over, kundi the best ang ibinibigay niya sa Panginoon. Okay? Maging yung mga Israelites, no, sa Exodus 23:19, the Lord commanded them to give. Tinuturuan sila ng Panginoon. Pag nagbigay kayo sa Panginoon, yung pinaka-the best, yung may halaga sa'yo. Kaya sabi ni David, I will not offer to you anything that cost me nothing. Lord, hindi ako magbibigay sa iyo ng alay na walang halaga sa akin. Minsan sa atin kasi binibigay natin kasi wala nang halaga. Ibibigay mo man yan o hindi, walang apekto sa iyo. Pero yung mahalaga sa iyo, binibigay mo sa Lord, talagang offer of sacrifice yun. Mahalaga yun sa iyo, pero alam mong mas mahalaga si Lord, binibigay mo sa Kanya. And I'm not talking here about money only, kapatid. All areas sa life natin. Kaya nga, we always encourage you Sunday. Ano ba yung Sunday? Ano yung Sunday? Sunday. Linggo. First day of the week. Napakaganda po nun. First day of the week, inuuna mo si Lord. Di ba? Prioritize God dahil gusto ni Lord ng the best, first fruit, hindi left over. Dapat i-prioritize natin ang Panginoon pagdating sa pera natin. Okay, yung ating tithes and offering, pagdating natin sa ating time, amen, kaysa time, seek ye first the kingdom of God, maging sa ating energy, sa ating lakas. Focus tayo konti dito sa ating finances dahil dito tayo lahat sabit madalas. Sa ating tithes and offering. Sa biyaya ng Panginoon, ang tithes po ay ginagawa namin hanggang ngayon sa family namin. Maintindihan natin ang tithes, kaya hindi po ito nagsisimula kay Moses. 400 years before kay Moses, sa panahon ni Abraham, si Abraham, wala pang 10 commandments noon, nagbibigay na ng kanyang 10%. Ibig sabihin, pagbibigay ng 10%, ito po ay ugali na po ng mga anak ng Diyos. And then, pagdating kay Moses, pinapaliwanag ulit sa mga Israelites, kailangan ninyong magbigay ng 10%. And then, pagdating po sa Malakay, 800 years later, nagpapatuloy po yan. Sa Malakay, ang sabi ni Lord, bring all your tithes and offering. Kaya minsan, ang mga Christians, mga Christians, may konti tayong hindi tayo nagkakaisa minsan. But I'm just shocked, kasi noon, nung ako po ay namulat sa Panginoon, wala akong naririnig doon ng mga Christians na nagtuturo na hindi na kailangan magbigay ng tithes sa panahon natin ngayon. Ewan ko lang kung ano ang basihan nila, pero hindi po tinuturo ng ating Panginoong Jesucristo na itigil na ang pagbibigay ng tithes. Nabasa ba ninyo ang buong New Testament books? Nabasa ba ninyo Matthew to Revelation?
Nagtuturo po ba ang ating Panginoong Kristo na huwag na kayong magbigay ng tithes? Nagtuturo po ba ang mga disciples na huwag na kayong magbigay ng tithes? Wala eh. Wala. Eh bakit natin pinapangunahan ang Panginoon? Yung sinasabi ni Paul sa Corinthians, give cheerfully, give generously, it is not talking about tithes, kapatid. Kasi ang tithes is just 10% of your income. Ang giving, hindi pa po ito giving generously. When you give your 10% to the Lord, it is your obedience to His command. Obedience. Obedience, and then after giving your 10% sa Panginoon, dito mo i-demonstrate ang giving cheerfully and generously. More than 10%. So kailan tayo dapat magbibigay ng tithes? Linggo-linggo po ba tayo dapat magbibigay ng tithes? Depende po. Depende po sa income mo. Kung ikaw, lingguhan ang sahod mo, well, dapat lang every week magbibigay kayo ng tithes. Ano ba yung tithes, by the way? Kasi baka yung iba sa atin hindi pa masyadong familiar. 10% po yan sa kinikita natin. Halimbawa, kayo po ay kumikita every week. May sahod kayong natataw, sahod or from kita ninyo sa negosyo, 10,000, ibig sabihin, ang 100 lang. Ang 100 doon, yun ang 10% mo, yun ang ihiwalay mo. Yung 10%, hindi na yan sa'yo. Sa Panginoon na yan. Kung ikaw po ay weekly ang kita mo, weekly ang pagbigay ng tithes mo. Ngayon, kung ikaw po ay monthly, kumikita, edi monthly din ang pagbibigay ng tithes. Nakita ninyo? Hindi kailangang weekly ang pagbibigay mo ng tithes kasi yung sahod mo monthly. Weekly ang pagbibigay mo ng offering and love gift. Ang pagbibigay ng offering and love gift, in fact, hindi lang siya weekly. It is our practice daily. Nagbibigay tayo ng tulong sa ating kapwa, nagbibigay tayo ng tulong sa ministry, kung ano ang iniutos ni Lord, hindi po yan weekly. Pwedeng weekly, pwedeng daily. Pero ang tithes, nagdidepende sa income mo. So kung monthly ang income mo, katapusan ng April, magbibigay ka ng tithes, di yung next na pagbibigay ng tithes mo, that should be next month. Pero yung pagbibigay mo ng offering, dito tayo inutusan ng Lord to be generous and to be cheerful. Kaya nga sabi niya, give out of your heart. No longer about 10%. Okay? So, tithes, not necessarily every week ibibigay mo kasi depende sa income mo. Pero yung offering, yung love gift mo, pwedeng daily, pwedeng weekly, kahit kailan kung inuutosan tayo ng Panginoon. Malinaw po yon. At yung tithes, kinukuha po yan galing sa sahod. Or pag may negosyo kayo, income. Kami po ni Mrs. sa family namin, kay lahat po ng pumapasok sa amin, may nagbibigay ng 100, binabawasan po namin ng tithes yun. Nagbibigay ng 1,000, binabawasan po namin ng tithes yun. Nagbibigay ng 10,000, binabawasan po namin ng tithes yun. Nagbibigay ng 1 million, biglang nagising. Nung narinig lang ang 1 million, yung natong, hindi pa po kami nakatanggap ng 1 million. Sinasabi ko lang yan para magising ka kasi parang iba na ang paningin mo. Patango-tango ka na walang amin. Iba na yon. Sabi ko ng 1 million, biglang nagising ha. Hindi pa po kami nakaka-receive ng 1 million. Malapit na po. Alam niyo yan, pag makaka-receive na kami ng 1 million, mag-budol fight tayo. Joke lang po yon. Yan po ang ginagawa namin. Kahit doon pa kami sa Mindanao, kahit doon sa Cambodia. Sa Cambodia kasi may sahod kami, fix po yon.
Binabawasan po namin yun. At minsan, may mga kaibigan kaming nagbibigay sa amin personal, nagbibigay sa amin ng personal, binabawasan din namin ng tithes yun. Pero pag nagbibigay para sa ministry, ay hindi na namin binabawasan ng tithes yun kasi hindi naman sa amin yun. Pero yun ang practice namin. At doon sa Cambodia, sinabi ko na sa inyo, para hindi kami matukso na gagamitin ang tithes. By the way, pag inihiwalay mo na yan, tithes, hindi na yan sa'yo. Kaya huwag ka nang magpaalam, Lord, pwede bang hiramin ko muna ito saglit? Hindi po yan biblical. Ang nakakalungkot nun, wala pang sagot si Lord, ginasto mo na. Di ba? Lord, hiramin ko muna ito saglit, kuha agad. Hindi po nga hinintay si Lord ng sagot eh. Palagi mo talagang inunahan ng Panginoon. Hindi na po namin ginagalaw yan kasi sa Panginoon na po yan. So ang ginagawa namin, para hindi kami matukso na gagamitin ang tithes, nag-open kami ng bank account doon sa Cambodia exclusively for the tithes. At pag-uwi namin dito sa Pilipinas, either yearly or every time na uwi kami dito sa Pilipinas, mali-malita. Mali-malita po yun. Yung bagahe namin. Kayo naman eh. Yung dala naming mga bagahe, mali-malita po yun. Pero yung pera, sobre lang po. Oh, gising na no? Pag sabi kong 1 million, tapos maleta, wow. Wala na, tanggal na talaga ang antok. Ganun ang ginagawa namin. At yung tithes po, hindi namin ini-installment. Halimbawa, ito yung income namin. Minsan kasi, pag hindi ka sanay at hindi mo kasanay ginagawa yung pagbibigay ng tithes, pag malaki na yung income mo, kaya mo pang magbigay ng $1,000 tithes. Yung mga ganon. At kung kaya, binigyan ka ni Lord ng capacity, Lord, ang bigat naman ito. Pwede bang 100 muna or 500 muna? Hindi ho kayo nagbibigay ng 10%, hindi ninyo sinunod ang utos ng Panginoon. Buo na po yan. Huwag mo nang installment. Huwag mo nang i-down payment. Hindi yan loan. Ihiwalay mo na yan. At whatever, sa amin, whatever happens, hindi na po namin gagamitin yan. Kasi hindi na po sa amin yan. Sa Panginoon na po yun. Hindi namin ginagalaw. And I believe, kapatid, nakikita po yan ng Panginoon. Kaya kayo ngayon, hindi kami nag-struggle ng pera. Ang pera nag-struggle sa amin. Ayun. Ganun yun. Oh, matahimik tayo, ano? Tulog na o tinamaan. Alam niyo, nung ako po ay bagong Christian, wala po akong income. Kasi estudyante lang. Tapos kahit ako noon, estudyante, hindi naman kami binibigyan ng allowance. Eh, anong allowance? Kahit medyo mahirap po talaga, hindi kaya ng pamilya. Pero may mga panahon na magkapera ako, hinihiwalay ko yung tithes. Alam ba ninyo, hindi ko talaga makakalimutan, nagbibigay ako ng tithes and I gave that 10% out from my heart with conviction, and I know the Lord was so pleased that time nung binigay ko yung tithes ko na 10 centavo. Yun lang ang kaya ko. Yun ang first fruit ko that time. May nanakaw akong 1 piso. Napulot sa akin yun. Nagbigay ako ng 10 centavos. Although hindi naman madalas yun ginagawa ko. Pero nakikita yun ng Lord that day when I obeyed Him. Pag nagbibigay at sinusunod ninyo si Lord, hindi po kayo makukulangan. Hindi kayo maghihirap.
Kaya nga, it is more blessed to give than to receive. Pag nagbibigay kayo ayon sa kalooban ni Lord, hindi kayo makukulangan. Bibigyan kayo ni Lord ng himala. Amen? Kaya, hindi ko alam kung ano ang mga naririnig ninyo about tithes, pero ako po ay naniniwala. Tayo bilang mga anak ng Diyos, it is our, when we give our tithes, our 10%, it is our gratitude to the Lord. We give because it honors Him. When we give, we acknowledge that, Lord, itong na-receive ko ngayon, hindi ito sa akin. Hindi ito akin. Ito ay sa'yo. Kaya ibabalik ko sa'yo ang 10%. At pag ginagawa ninyo yan, kapatid, nagagalak ang Panginoon. Kaya dito sa ating church, ano man ang sasabihin ng iba, although karamihan ng mga Christians ngayon, naniniwala pa rin. Kasi wala eh. Sa New Testament, walang tinuturo si Jesus na magbigay kayo ng tithes, walang tinuturo ang mga disciples na magbibigay kayo ng tithes, pero wala rin silang sinasabi na huwag na kayong magbigay ng tithes. Remember that sa panahon nila, ang pinanghahawakan nilang Word of God Scripture is the Old Testament. Kasama na po dyan yung Leviticus, kasama na po dyan ang Malakay. Kaya ginagawa nila panahon, noong unang panahon. In fact, one day si Jesus, nakikita niya yung mga Pharisee, nagbibigay ng kanang 10%. No, mga agricultural products. Kaya lang sinusuway sila ni Jesus. Bakit? Sabi ni Jesus, nagbibigay kayo ng ikapo ng 10% ninyo, pero ang layo-layo ng puso ninyo. Nagbibigay lang kayo dahil gusto nyong makikita kayo ng tao. May mga ganun tayo ganyan, di ba? Bago magbigay, selfie muna. Di ba? And then, nilalagay sa social media. Hindi. Ang principle ng Panginoon sa giving, ano sabi niya? Kahit yung left hand mo, hindi nakakaalam sa ginagawa ng right hand mo. Kasi ang gusto ni Lord sa giving, secret. Oo. Kaya pag nagbibigay kayo, huwag na ninyong ilagay sa social media. Isang sardinas lang, lata ng sardinas. Bago mo ibibigay, picturean mo muna. Yan. No? Kahit nga sa ministry, pag may mga gift giving, sa Cambodia, madalas namin ginagawa yung mag-outreach sa mga provinces. Pero hindi namin pinopost sa social media. One time, ginawa po namin yan. Kinokorek kami ng Panginoon. Huwag mo nang, hindi na po kailangan ng buong mundo na kayo ay nag-outreach at nagbibigay ng mga sirang wheelchair. Ay, sira ba? Nagbibigay ng ganitong halagang pera. Mga politiko lang po ang nagaganyan. Pero ang mga tunay na anak ng Diyos, sikrito po, na nagbibigay, hindi na po pinapaalam ng madlang people. Kaya kung kayo po ay nagbibigay, minsan talaga may nakakaalam. Pero hindi yung intentional. Secret. Kaya pinupunan ni Jesus ang mga Pharisees kasi every time they give their 10%, ito yung motive nila. Palakpakan ng tao doon sa temple. Ay, si Reverend Maglasyon, napaka-generous. Hindi yung ganun. Amen. Eh pag nagbibigay kayo, pag may mga outreaches na kayo although hindi ko kayo, nagpo-post na kayo na sa social media, amen? Pero hindi ko kayo sinasaway doon kasi gusto ko si Lord na mangungusap sa inyo. Hindi namin ginagawa sa Cambodia yun. Lalong-lalo na ang mga Cambodia, nagiging alert sila. Dahil madalas, yung mga mukha nila, mga pictures nila, ginagamit para makakolekta ng pera, makalikom ng pera.
yung church or yung organization. One time talaga, narinig namin sa aming mga estudyante, ano naman sila? Nagpipicture naman yan sila, pinipicturan ang mga mission, pinipicturan kami para magkakapera. Na okay lang sana yun kung magkakapera ka na, lahat ng pera na kolekta mo doon, ibibigay mo sa kanila. Hindi! May napupunta man sa kanila, napakaliit na porsyento lang. Kaya ginagawang negosyo. Kaya ang gusto ni Lord secret. Dahil if you give secretly, it is the Lord that will reward you. Amen. Minsan nagbibigay tayo, nakikita ng public, pero that should not be our motive to be seen by people. Kasi hindi, minsan talaga hindi maiwasan. Pero hindi yon. Alam ni Lord na hindi po yan ang laman ng ating puso, na nagbibigay tayo para makita ng tao. Amen! Kunti na lang ang nag-amen dahil mas marami ang tinamaan. Amen, ha? Amen? So, prioritize natin sa ating tithes. So, malinaw ba yun sa atin? Ang tithes, depende yan sa income mo. Weekly or monthly, it's up to you. Basta pag pumasok sa'yo, ibibigay mo yan para sa Panginoon. Okay? Obedience po yan. Hindi po yan bibigay para yumaman ang pastor. Okay? At dahil tayo ay mga steward, manager, o katiwala lamang, ang inaasahan po ni Lord na magiging good steward tayo, lalong-lalo na pagdating sa pera. The Lord give you that money, hindi lang para mag-enjoy ka sa sarili mo, para lang ikaw lang ang mag-enjoy sa perang iyon. Binibigay yan ni Lord through you para magiging blessings din yan sa iba. Eh magandang tanong kapatid, pag may pera kayo, huwag yung tanong na, Lord, anong model ng cellphone ang bibilhin ko? Ang tanong mo, Lord, sino po ang nais mong matutulungan ko sa perang ito? It is not about the amount. It is about faithfulness and obedience. Magiging good steward tayo. Alam pa ninyo kapatid, ako po ay naniniwala na si Lord ay napakatapat sa kanyang pangako na i-provide niya ang ating mga pangailangan. Napakatapat ni Lord na katagpuin yung ating mga pangailangan. Pero bakit may ilan, kung hindi man marami sa atin, gumagapang pa rin, parang namumuhay pa rin ng parang isang kahig, isang tuka. Hindi dahil nagkulang si Lord. Faithful si Lord. Yung sabi niya sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God, and all these things will be added to you. Napakatapat ng Panginoon. Pero bakit nahihirapan ka pa rin? Hindi dahil nagkulang si Lord, kundi dahil hindi tayo good steward. Pag may pera tayo, ang iniisip natin agad ay SM. Di ba? Kaya tingnan niyo ngayon, ang dami ng branches ang SM. Di ba? Hindi ho. Be a good steward. And then, pag ikaw ay good steward, bago mo gagastusin ang pera mo, isip mo yan buo, kukunin, hiwalay mo muna yung tithes mo. At yung natitira mong 90%, yun ang gagamitin mo ngayon. Kung saan mo yan gagamitin? Sa ministry, sa family, or may taong nais ni Lord mabigyan mo, masharean mo ng blessings, doon yun. Be a good steward. Nalala ninyo yung principle ni Joseph? 7 years of abundance and 7 years of famine.
Una muna yung abundance. Kasi, para pwede tayong mag-ipon. Hindi po masama ang mag-ipon. Sino po ba ang may ipon dito? Ipon pera, hindi galit. Pero kasi tayo dito, may ilang kasi sa atin dito, may mga maraming ipon. Anong ipon yun? Galit, puot. Nag-iipon ng galit. Kaya palaging na high blood, palaging na stress. Ang tanong ko lang, ipon na pera. Ha? May nag-ano ba rito? Nag-ipon ba tayo? Huwag mong itigil yan, kapatid. That's a good and wisdom po yan na nagmumula sa Panginoon. Huwag mong ubusin agad lahat ng pera mo. Mag-ipon ka rin for the 7 years na famine. Anong madudukot mo ngayon? Taas ng gasolina. Nangangapa ka ngayon. Kasi noon, may capacity kang mag-ipon, wala eh. Bukas na tayo mag-ipon. Susunod na lang. Another sahod, okay pa, susunod na lang. Hanggang naabutan ng pandemic, hanggang naabutan ng pagtaas ng krudo, walang ipon. Hindi masama mag-ipon. Mas masama pang palagi kang nangungutang. Isa pa yan sa pag-usapan natin next time. Kasi sa Bible, si Lord, basahin niyo po ang buong Genesis hanggang sa Revelation. Hindi po nagtuturo ang Panginoon na mangutang kayo. Siya pa nga ang nagsabi, magpahiram kayo. Magpautang kayo at wag na ninyong singilin. Oo! Pero ngayon, baliktad. Amen? Baliktad ngayon eh. Why? Hindi nagkakamali si Lord. Tayo. Sa atin ang kulang, sa atin ang diferensya. We're not good steward. Remember, kapatid, may darating ang araw, may accountability. Haharap tayo sa Panginoon. Hahatulan niya tayo, accounting. May accounting. Katulad nung binigay ni Jesus na story, parable of the talents, sa Matthew 25. Diba? Sa Matthew 25. Yung una, yung isang tao, binigyan niya ng 5 talents. Yung pangalawa, binigyan niya ng 2 talents. Yung pangatlo, binigyan niya ng 1 talent. And then, umalis siya. Paglipas ng mga panahon, bumalik siya. Kinumusta. O, kumusta na? Brother July, kumusta na yung binigay ko sa yung 5 talents? Ito, Lord, yung 5 talents mo, nagiging 10. Dahil ginagamit ko po ito ng husto. Pumunta siya sa kabila. Rod, kumusta na yung 2 talents? Lord, yung 2 talents ko, yung 2 talents na binigay mo sa akin, nagiging 4. Kasi ginagamit ko po yon. Pumunta siya sa isa, membro pa rin ng IFL Men, o pwede rin sa IFL Women, para hindi mabibigatan ang men. Palagi na lang sila, kayo. Diba? Dapat nga, mauna kayo eh. Kasi nga, pag panahon ng kainan, ladies first. Diba? Oo. Ladies na. Pag naglakad sa daan, nasa danger side ang mga lalaki. O anong kakala niyo sa mga lalaki? Pag nasagasaan kami ng sasakyan, hindi kami namamatay. No? Ito, Lord, yung 1 talent, alam kong mahigpit ka. Kaya, naghukay ako doon sa LHP. Binaon ko po ang 1 talent. Akala ng taong yon, tama yung ginawa niya. Akala ng taong yon, magagalak ang Panginoon. Pero hindi. Nagalit ang Panginoon, sabi niya. Anong sabi niya? Wicked and tamad. Alam mo palang mahigpit ako, bakit hindi mo yan ginagamit para mag-multiply? Ang ginawa, tinanggal sa kanya yung talent, binigay sa iba. So may accounting. It is not, that parable is not about the amount of money. Ha? It's not about the amount. It's about faithfulness. Katapatan natin. Good stewardship.
Accountability is certain. Katulad ng parables of the talent. Mga areas na dapat magiging good steward tayo pagdating sa pera, no, yung paggastos natin. Kami po, no, sa family na, why? Kasi ginagawa namin ito eh. And wisdom ito na binigay ni Lord. Okay? Hindi ko kami basta-bastang bumili na lang. Kahit mga grocery. Nakalista po yon. Kasi pag walang lista, baka mabili mo pa yung hindi pa priority. Diba? Kung pupunta ka sa tindahan, wala kang lista, baka lahat ng nakadisplay doon sa tindahan, bibilhin mo na. Diba? Kung wala kang lista, yung lahat ng sahod mo, lahat ng sardinas, binili mo na doon. Kaya nagka-kidney. Spending natin, savings, and giving responsibly. Okay. So, mag-ingat tayo sa mismanagement kasi mismanagement, it dishonors God. So, si Lord po, hindi lang siya nag-uutos na magbigay. Yung sa binasa natin sa Proverbs, He promised blessings also. Amen. But I pray that when we give, hindi yung motivation natin na, magbibigay ako para makatanggap din ako. That should not be our reason. That should not be our motivation. Why you give? Because the Lord deserves it. The Lord is worthy. You give because you love the Lord. Hindi yung para bang nanalo ng loto. Kailangan kong tumaya ng loto para manalo ako ng 50 million. Hindi ganon. Yung motivation mo magbigay sa Panginoon, the Lord acknowledge it, honors Him, ina-acknowledge mo na ito po, ang lahat ng meron kayo ay siya po ang nagmamay-ari. So, promise the Lord. Sabi po niya, your barns will be filled to overflowing. Yung provision niya, when you give, hindi lang sapat. Grabe yung words na ginamit ni Lord. When you obey His command and when you give, ang ibabalik ni Lord sa inyo ay hindi lang sapat. Anong term dito? Overflowing. Siksik. Ano pa yun? Liglig at umaapaw. Overflowing. Ganon si Lord. Kaya lang, it must start from you. Give. Tinuturuan tayo ni Lord na magbigay. At ang nais ni Lord when we give, hindi yung tira-tira natin. Gusto niya the best. The best. And give. Principle ni Lord sa mundo ay magkakaiba. Sa mundo, you want to have money, ipon. Ipon. Diba? Ipon. Kahit may pera ka na, malita. Diba? Ano pa? Mga bank accounts, ano pang, may pera ka na, hindi ka kontento. Pero sa Lord, you want to receive, you first give. And when you give, hindi yung leftover. First fruit. Best portion sa crop mo. Dito sa church natin, madalas, ang binibigyan nating 10% pera. Offering natin pera. Pero kung hindi po kayo ni Lord magbigay kayo ng animals, okay din yun. Next Sunday, magdala kayo ng baka dito. Paano natin iakyat? Magdala kayo ng saging or ano yung produkto meron kayo pinaka the best. I-offer niyo sa Panginoon yan. Accepted naman yan. Pero mas madali kasi sa atin, di ba, pera? Pag may mga products ka, ibenta mo, yung kita mo doon mo para hindi ka naman. Pero magdala ka ng kambing dito, maghanap ka pa kung anong makargahan mo. May 10 kang elepante, yung isa ibigay mo rito. Wala namang problema. Mga malalakas naman yung mga women natin eh. Bubuhatin nila yon. Pastor, ito na yung 10% namin sa Lord. Itali mo na itong elepante. Baboy. Pwede yun eh. Pero the best thing, you pray to the Lord. Pwede namang ibenta ninyo tapos doon kayo kunin ng tithes. Pwede rin doon.
Doon kayo kumuha, o bilangin nyo, 10 baboy. Bibilangin nyo ito. Minsan pa, no, yung iba pa, para magbigay ni Lord, idikit pa nila yung mata, panghula. Saan? Mahawakan ko ngayon, ito yung bibigay ko ni Lord. Paghawak mo, yung malnourished na baboy, sinisipon, yun talaga ang ibibigay mo ka, Lord. Yun ba ang the best? Amen? Amen! May natutunan tayo ngayon. Are we willing to apply this? Hallelujah! When we apply the Word of God, alam mo, ang nakikinabang, hindi si Lord eh. Ikaw. Kaya tinuturuan niya tayo, kasi para tayo pagpalain. Kasi si Lord, nandiyan na yan. Siya na ang mayari ng lahat. Wala na. Hindi na po kailangan ni Lord ng pera natin. Hindi niya kailangan ng tulong mo. The Lord can freely move, work without you, without your money. But the Lord is just testing your obedience and your generosity. Amen. Hallelujah. So, blessing promise po na ni Lord. When your barns will be filled, when you give, when you obey His command, no, your barns will be filled to overflowing. So ito po yung question natin ngayon. Last po. Sarili mo. Evaluate mo yung stewardship mo, kapatid. Am I honoring God with my finances? Ginagalang ko ba ang Panginoon sa aking pera? Pag ginagalang mo si Lord, yung sinabi ko kanina, tatanggalan mo muna talaga ng tithes yun. Kasi that's the way you honor God. Am I prioritizing Him in my time? Sa aking mga plano, sa aking panahon at oras? Priority po ba si Lord? Di ba yung, mamaya na lang pag may time ako kasi pupunta lang ako sa prayer meeting, pupunta lang ako sa church. Pag may time, kasi may trabaho ako. Is that the way? Is that way prioritizing God? No? Am I using my gifts for His glory? Bawat isa po sa atin, may gift po na binibigay si Lord. Niligtas ho tayo ng Panginoon, hindi po tayo empty-handed. Ang tanong ko lang ngayon, ginagamit ba natin yung gift, yung talent na binigay ni Lord sa atin, ginagamit po ba natin para sa Kanya? Ang gift, ang talent, ginagamit po ba natin para sa Lord or para sa world? Huh? Remember, parable of the talents, accounting or accountability ay sigurado po yan. Kaya mayroong judgment eh. Pagbabalik ni Christ, mayroong judgment para sa mga believers. Ang judgment na yon, hindi po yan para mapupunta ka sa impyerno or hindi. Hindi po. Ang judgment na yon, that's about accountability, rewarding, at kung paano mo ginagawa, are you a good steward sa mga blessings na pinagkakatiwala sa iyo ng Panginoon. I want you to think of these pictures. Pwede po tayong tumayo lahat. Maybe for the past months or even years, hindi ho tayo nagiging good stewards pagdating sa pera. Pagdating sa time natin sa Panginoon. Pumupunta tayo sa gawain ng Panginoon, no? Kung may bakante na tayo, hindi talaga natin pinaprioritize si Lord. Kapatid, alam ko po sa oras na ito, may sinasabi si Lord sa iyo. At ang sabi po niya, anak, hindi pa huli ang lahat. Humingi kayo ng tawad. Repent and come back to me. Sinasabi ko sa devotion namin kahapon sa life class, when you give your tithes, mga estudyante, kung ano yung allowance na na-receive niyo mula sa parents niyo, pwede niyong bawasan yan. Pag-start na po kayo ngayon. Don't start giving your tithes pag may sahod na kayo. Hintayin ninyong may sahod kayo. Pag may sahod na, mahihirapan kayo doon, kapatid. Pag hindi kayo sanay, pag hindi niyo sisimulan ngayon. Kausapin natin si Lord and let us admit our mistakes, our failures. Let us humble ourselves. Aminin natin ating mga kakulangan. Kung ito po ay ginawa natin. Yes, Lord.
kaming lahat na naririto ngayon sa loob, maging nasa online, Panginoon, nagpapakumbaba po kami sa aming mga sarili. We admit, we acknowledge, maraming panahon, pagkakataon, na kami po hindi naging good stewards sa mga blessings na pinagkakatiwala ninyo sa amin. Lord, patawarin niyo po kami dahil hindi kami nagiging good steward pagdating sa financial blessings. Lord, please forgive us. Patawarin niyo po kami. Hindi kami nagiging good stewards sa aming time. Kami ang nasusunod. Hindi namin na-prioritize Ikaw, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming lakas na most of the time, hindi namin ginagamit para sa iyong kaluwalhatian. Lord, ang aming mga talents, gifts and skills, mas ginagamit namin sa mundo at hindi sa iyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Maging kaming mga magulang, ama at ina sa pamilya, patawarin niyo po kami, Lord. Hindi po kami nagiging good steward. Paano namin minamanage ang aming pamilya? Lord, please forgive us. We humble ourselves. Please forgive us, Father God. Ang aming personal na relasyon sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Salamat, Lord. Let us be submissive sa kung ano ang sinabi ni Lord. Sa iyo, kapatid, wag na po kayong magbigay ng dahilan. Admit your mistake, humble before the Lord, and He will forgive you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for this morning. We give you back the glory and the honor. In the mighty name of Jesus.